Ayan mga kaayan, so andito tayo ngayon at interviewin natin ang isa nating kakilala na taga Spain. Hihingi tayo ng information about sa buhay niya dito sa Spain. Ayan, so ipakilala ko sa inyo si Efren. Ay, mga kaayan! Kamusta? Kamusta ang buhay sa Spain? Ayos naman, super good. Okay, so maghihingi ako ng mga information kasi nga may mga nanonood na gustong pumunta ng Spain. So, para makapagbigay tayo ng information. Pumunta na kayo sa Spain, maganda ang Spain. Maganda daw ang Spain. Okay, so paano ka nakapasok sa Spain? Galing akong Pilipinas, tapos nag-Luxembourg. Then, pumunta na ako ng Spain kasi nawalan na ako ng papel. So, ang mga illegal doon, hindi hinuhuli. Ayan, so pumasok siya sa Spain, wala ka ng papel. Wala na. So, nagtiintay ka sa Spain. Yes. For how many years? 2 years and 6 months. 2 years and 6 months undocumented siya sa Spain. So, kamusta ang buhay ng pagiging undocumented? Hindi ba mahirap maghanap ng trabaho? Kasi, of course, maraming gustong pumunta dito sa Spain. And then, parang natatakot sila, baka wala silang trabaho, or kamusta ba ang buhay? Baka mahirap ang buhay bilang isang undocumented. Okay naman sa Spain kasi pag doon hindi hinuhuli yung mga illegal. Kaso, ang kagandahan doon, sobrang daming trabaho. Pag ayaw mo na sa amo, masama ang ugali niya, pwede ka lumipat, hindi ka hinuhuli, as long as hindi ka nakapatay, hindi ka nagnakaw. Ayan. Basta maganda ang Spain. Kung wala kang ginawang krimen, Masama. oo, Hindi hindi ka ka hinuhuli. hinuhuli. So, sa trabaho naman, maraming trabaho. Sobrang daming trabaho doon, ikaw na lalo na ngayon, August, coming August, tapos magpapasok ka na, syempre, kalipatan na. Pero pag once na undocumented ka, paano kung nagkasakit ka? Nakatry ka bang pumunta sa ospital na undocumented ka? Oo, pwede. Minsan, yung amo mo, kuha-kuhaan ka ng insurance. So, pwede kang private insurance. Yes. And then, pwede kang medical. Minsan, kung mabait yung amo, sila ang nagbabayad ng hospital mo. Wow, ang ganda, no? Yes. So, 2 years and 6 months. So, nakaprocess ka na ng papel mo. Actually, 2 years na lang ngayon. So, nakahabol ako sa 2 years na yun kasi 2 years and 6 months na ako. May papel na ako. May papel ka na. Yes, Wow, may papel very na good. ako. So, pagpasok mo ng 2 years sa Spain, pinasa mo agad yung mga requirements mo. Yes. Kasi nag-declare yung gobyerno na 2 years na lang ngayon, starting May 26. So, nakapasok ka Nakapasok agad, ako. no? Ang in-apply kong documents, napasa ko naman lahat. So, ngayon, anong mga requirements ang pinasa mo? Ang una kong kinuha, kumuha muna ako ng NBI, gipa-apostil ko NBI sa Pilipinas. Pilipinas. Pero may tao kasi dito na pwedeng kumuha sa kanya, magbayad na lang. Magbayad ka. Magkano ang bayad mo? Nasa 60 euro lang yun. 60 euro? Pero with apostil na yun. Pero ilang linggo ang processing mula sa Pilipinas? Actually, 2 weeks lang. Natagalan lang kasi pinagsama Ipapadala. ang lahat. So, Kasi ipapadala marami pa kasing dito, no? sabay-sabay na. So, umabot siya ng 3 weeks. 3 weeks 2 weeks bago lang dumating yung NBI mo. Yes. So, pinapostel mo sa Pilipinas, and then pagdating dito, Pinatranslate ko. pinatranslate Pero mo, sa lalaki pa rin yung yung binayaran mo. Libre, ay ano na yun, kasali na yun sa 60 euro. May bayad pa rin. So, parang 110 euro lahat. 110 euro lahat. So, may dinagdag kang 60 euro para doon sa pag-translate ng ano mo, ng NBI mo. Yes. Kasi tinatranslate kasi ang NBI into Spanish. So, kasi nga, galing sa Pilipinas, English siya, and then ita-translate siya, or i-change siya, no, ng Spanish. Ayan. So, ano pang mga requirements mo? Pinakuha ako ng attorney ko ng history ng bangko, which is RIA. Then, So, sa history ng bangko, kailangan every month ka may pinapadala? yes. History ng remittance mo yun, di ba? Opo. Example,
every month may sahod ka, magpadala ka sa pamilya mo doon sa RIA. So, naka-record lahat yun every month. So, kung 2 years ka na, pwede kang humingi doon, pumunta ka lang sa office na hihingi ka ng history sa padala. So, dapat every month may padala ka talaga Yes. para may record ka. May ano? record. Kasi kailangan talaga may record eh. So, aside sa NBI, remittance, History ng Metro. history ng Metro. Metro. Oh, kailangan naman yun, yung Metro na yun, lagi kang nagtatap So, ka. kailangan may card ka Oo. ng Metro. Magbili Ang ka ng Metro card. is card yon sa train na ginagamit sa Spain. So, dapat meron kang card para yun yung itatap mo pag once nasasakay ka sa train. Ayan. So, kinukuhanan pa pala ng history. Saan ka kukuha ng history ng ng Metro? Sa office. Sa office ng Mag-request ka ng card doon, tapos magbabayad ka lang ng 6 euro. 6 euro para Tapos doon sa... pipicturan ka doon. Then, kung kukuha ka ng history, pwede kang pumunta doon, mag-request ka, pwede akong kumuha ng history ng Metro. Pero kung bago ka dito sa Spain, kailangan mo pumunta ng office para magpasita ka, para kumuha ka ng card, tapos pipicturan ka, magdala ka lang ng passport, tapos magbayad ka lang ng 6 euro, tapos may card ka na. With picture mo na yun. Oo. So, yung card na yon with picture mo na, and then sa loob ng 2 years, yun ang gagamitin mo para sa pag-process mo na is pwede ka nang pumunta dun sa office nila, kumuha ka ng history para yun ang i-prove mo. Kasi nga, okay, para maintindihan ng lahat, siya ay irregular, so kailangan niya mag-process ng arraigo laboral. Arraigo laboral. So, ang arraigo laboral, kailangan 2 years kang nakastay sa Spain. Kasi nga, undocumented siya, so kailangan niyang kumuha ng papel para maging legal siya sa Spain. So, yung mga requirements, ito nga, pinag-usapan namin, yung mga requirements is, kailangan importante yung mga requirements, mga supporting documents para doon sa pag-process mo ng arraigo social. So, yun nga, NBI, history ng padalahan, yung remittance nyo, Metro. history ng Metro, importante yon. History ng empadron. History ng impadron din. Ayan, so kung paiba-iba ka ng bahay sa loob ng 2 years, kailangan makita doon sa impadron ang history ng iyong paglipat-lipat ng bahay. Kasi napaka-importante yon na nakastay talaga kayo sa Spain. Ano pa? Sa bangko, no? Bangko? Bangko. Tapos. History din ng bangko. Ayan, kung may mga pinapasukan Pero ba ng amo guys, mo? ang sabihin ko lang, pag pumunta kayo ng Spain, yung ticket nyo, itatago nyo talaga yun. Kasi yun yung unang hahanapin, proof nyo yun na pag-arrive mo sa Spain, example, saan ka galing? Galing ka bang Poland? Tapos pumunta ka ng Spain. Kasi hinahanap nila yung proof ng ticket kung kailan ka dumating kasi ika-count yun kung naka 2 years ka na dito sa Spain. So Yes. yun ang ika-count, yung ticket. Di ang kagandahan, About ang impadron. empadron, ganun din, kailangan mong kumuha ng empadron. Magpasita ka, tapos kung saan ka nakatira, yung may-ari ng bahay, kung nagre-rent ka doon, kausapin mo sila kung nagpapa-empadron sila. Kung hindi, humanap ka nung yung kaya kang i-address sa bahay nila. Kasi importante talaga. Importante yung impadron. So, yung pag-process mo, kukunin din yung, doon din mag-umpisa sa impadron, no? Aside doon sa ticket, sa plane ticket, mayroon din yung impadron, kung kailan ka nag-impadron. Ayan. So, ano pa? Aside doon, Actually, hindi na hinahanapan ng certificate sa school. Pero which is, supporting documents lang nilalagay ko. So, binigay ko pa rin yung certificate ko sa school. kasi may certificate siya nung nag-aral Nag-aral. siya. Ayan. So, yun. Ano pa? Yung seminar na, ano ba yun? Tosleyes. Konoses. Konoses. Meron din ako, pero hindi na hinahanap ngayon. Pero supporting documents ko pa din. Then, yung insurance nyo, guys, example, kinuhaan kayo ng insurance nyo sa amo nyo, wag na wag nyong
supporting documents din yun. Kung kumuha kayo ng bangko, supporting documents din yun. Kasi mas mahalaga yung Mas- may supporting documents, no? Mas Kung magpa-process marami, ka. Paano kung wala ka ng mga supporting documents? Okay lang kasi may ticket ka naman. So, meaning to say, pumunta ka talaga dito sa Spain, may proof ka na this year, etong date na to, dito Dumating ka ka. nag-start. Oo. Pero paano kung wala kang mga bangko, history ng mga Okay lang bangko, yun. remittance? Kailangan talaga may history ng bangko, metro, at saka yung empadron. So napaka-importante yun. Kumuha ka rin ng yellow card Yellow card sa Philippines Embassy. So importante din yun. Importante din yun. Okay, so sa 2 years and 6 months mo, nakapasa ka na ng mga requirements mo, ng mga documents mo, ilang weeks bago naging na-approve yung papel mo? Actually, May 26, nagpasa ako ng papel. Umabot ng 1 week. Kasi July, basta July pinasa kasi inantay pa yung kaibigan ko. Pero, lumabas agad yung yung Papel mo? ang papel. Ang bilis After niya, ang bilis. how many? Siguro, umabot lang ng 1 month. 1 month? Opo. Lumabas na One agad month, yung parang papel mo? Hindi ka nag-abogado? Ang nag-process sa akin yung kung saan ako nag-aral. Kasi nag-aral kasi siya ng Spanish. So sa school niya, tinulungan siya na ipasa yung kanyang mga requirements. So yon, naipasa niya. 1 month lang na approve na agad yung kanyang residence permit. So nag-Willias ka na or nag-Dammark ka na? Waiting na lang. Waiting na lang siya sa kanyang appointment para sa Dammark. So, yan, napakabilis lang at yan yung about sa Spain pag once na documented ka, yung mga documents ng mga undocumented. Ayan, i-record nyo lahat ng mga requirements at hindi naman daw mahirap ang pagiging undocumented sa Spain. Pero hindi ko naman hinikayat lahat na mag-undocumented sa Spain. Pero yan po ang mga, kumbaga, experience na mga nag-undocumented sa Spain. Ayan, so... Kaya guys, pumunta na kayo ng Spain. Kung gusto nyo, mawalan kayo ng papel sa ibang bansa, ang Spain ang tatanggap sa inyo. Oo, ayan. So, ang Spain kasi... Kita-kits tayo dito, guys. Dito sa Spain, ang bilis lang makakuha ng residence permit. Basta magstay ka lang ng 2 years sa Spain, magbibigay sila sa inyo ng residence permit. So, ayan, naidagdag ka ba? Ayan! Bye! Maraming salamat sa interview. Istorbo ko lang para mabigyan tayo ng information about sa pagiging undocumented sa Spain at ano ang mga requirements at kung madali bang pag-process. So, ayan, maraming salamat. Kumakain siya, so i-continue niya yung pagkain niya. Ayan. Bye!